Katulad ng inaasahan ni Danica, magkaiba sila ng kwarto na inuukupa ni Paulo. Kahit pa kasi legal kong asawa si Paulo, hindi pa kasi namin ginagawa ang bagay na yon na ginagawa lamang na mag-asawa. Mahinang katok sa pintuan ng aking kwarto ang dahilan, kaya naputol ang sandali kong pagkaidlip. Agad akong lumapit sa kwarto para buksan ito. Hi, nakangiting si Paulo ang aking napabuksan. Pagod ka ba? Maligo tayo sa dagat. Nakasuot na ito ng swimming trunks at aminin ko, nadidistract ako sa kanyang magandang katawan. Kaya iniwas ko ang aking paningin sa kanyang katawan at nag-focus na lang ako sa mukha niya. Malapad ang ngiti niya. Okay, sinuklian ko ng ngiti ang sinabi niya. Hintayin mo lang ako, magbibihis lang ako sandali. Maghihintay ako sa labas. Sagot naman ni Paulo. Isinara ko muli ang pintuan. Ilang minuto akong nakatingin sa 3 swimwear na dala ko. Wala kasi akong mapili na isuot sa mga iyon. Para kasing mabubusuhan ako sa mga dala ko. Ang kaibigan ko na isang bakla ang kasama ko sa pamimili ng mga swimwear. Ngayon ko lang napansin na napaka-revealing pala ng mga dala ko. Sa bandang huli pinili kong isuot ang isang one-piece swimsuit na kulay blue. Hiyang-hiya ako na lumabas mula sa aking kwarto. Hindi kasi nakatakas sa aking paningin ang ginawang paghagod ng tingin ni Paulo sa akin mula ulo hanggang paa. At alam ko kung bakit niya ito ginagawa. Siguro hinahanapan niya ako na maipintas. Sadyang laitiro pa naman siya. Malayong malayo pa naman ang katawan ko sa katawan ni Hana. Maliban pa doon, napakatangkad din ni Hana. You're not comfortable? Tanong naman ni Paulo sa akin. Kasalukuyan kami naglalakad papunta sa dagat. I'm sorry. First time ko magsuot ng ganito. Nakayukong wika ako. Sa tingin ko, pulang-pula ang buo kong katawan. Mahina namang napatawa si Paulo. Napakaganda ng katawan mo. Bigyan mo lamang ng confidence sa sarili mo. Lihim ako napangiti sa sinabi ni Paulo. Halika, aniya na hinawakan ang aking kamay. Ang sarap ng aking pakiramdam ngayong hawak-hawak niya ang aking kamay habang papalapit kami sa dagat. Gusto mo mag-floating? Tanong niya ilang minuto na nakalipas na nasa dagat na kaming dalawa. Sorry Paulo, hindi ako marunong. Ang paglangoy lang ang alam ko. Halika, tuturuan kita. Aniya na lumapit pa siya sa akin. Diyos ko, halos hindi na ako makahinga. Hinawakan kasi niya ang aking baywang at tinulungan nga niya akong humiga sa tubig. Relax Danica, you'll be fine. Nakangiting wika naman ni Paulo. Sunod-sunod ang lihim kong paglunok hanggang sa tuluyan na akong nakafloat sa tubig. Takot ako. Hindi ko mapigilang sambitin kay Paulo. Nandito lang ako. Isipin mo na nakahiga ka lang sa ulap. Malumanay na pagkakasabi naman ni Paulo. Lumanghap muna ako ng hangin. Nirelax ko ang aking sarili. Saka ko ipinikit ang aking mga mata. Iniisip ko na nakahiga ako sa ulap. Ang sarap pala sa pakiramdam. Para akong nakalutang. Ang gaan ng pakiramdam ko. Parang nasa harapan ko lahat ng kasiyahan sa mundo. Kasama ko kasi si Paulo. Paulo, ikaw ang langit ko. At ang bawat pagtibok ng puso ko. Alam kong imposible pero sana matutunan mo rin akong mahalin. Bahagya kong ibinukas ang aking mga mata. Nakangiting si Paulo ang sumalubong sa aking paningin. Nasisilaw ako. Reklamo ko naman. Nasisilaw talaga ako sa liwanag ng araw. Sa kagwapuhan ko, nakatawang wika naman ni Paulo. Hindi ako makasagot sa tanong niya. Tila may bumara sa aking lalamunan. Naka-floating din siya at tumabi siya sa akin. Para tuloy kaming magkatabi na nakahiga sa ulap. Ang ganda ng aking pakiramdam. May babaunin na ako ng magandang alaala kasama si Paulo. Masayang masaya din kami na nakatampisaw sa tubig. Para kami mga bata na nagsasabuyan ng tubig. Ang lakas ng tawanan namin na para bang kami lang dalawa ang tao sa buong paligid.
Pagkatapos namin kumain na Paulo sa isang seafood restaurant ng resort, napagpasyahan namin pareho na magpahinga muna. Patihaya akong nahiga sa malambot na kama. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinubukan kong makatulog, pero ang gwapong mukha ni Paulo ang rumihistro. Laging rumirehistro sa aking isip, kaya hindi tuloy ako makatulog. Ang saya-saya ko kanina, habang kasama ko ang mahal kong asawa. Sana naman hindi puro pagkukunwari lang ang ipinapakita niyang kasiyahan kanina. Sa halos 2 linggo na magkasama kami ni Paulo, at sinusubukan namin na makilala ang isa't isa. Ngayon ko masasabi na hindi na kami masyadong naiilang sa isa't isa. Sana maging tuloy-tuloy na ang samahan namin. Minsan hindi ko mapigilan ang maitanong kung kumusta na ang relasyon nila ni Hana. Wala naman akong galit kay Paulo noong nagdala siya ng babae sa asyenda, kahit pa may asawa na siya. Dahil alam ko naman na hindi niya ako mahal at hindi ko naman ipinagpilitan ang aking sarili sa lalaking ayaw sa akin. Kung hindi lang dahil sa pakiusap ni Lolo na huwag ko munang pirmahan ang annulment papers namin ni Paulo. Baka matagal na akong nakapirma. Siguro nagtampo lang ako dahil nabigla lang ako sa pagdadala niya ng babae at sa pagbibigay niya ng karapatan sa babae na insultuhin ako. Nag-i-enjoy ka ba? Tanong ni Paulo sa akin. Ito na ang huling gabi naming dalawa dito sa resort. Kaya napagpasya namin pareho na maglakad-lakad. Sandali lamang sa tabing dagat. Maliwanag ang buwan kaya naman parang brilyanting tingnan ang dagat. Maganda ang gabi kaya napakaganda ring tingnan ng mga bituin. Maraming bituin ngayong gabi. Oo naman. Salamat, Paulo. Nakangiti kong sambit naman sa kanya. Huminto kami at pareho nakatingin sa tubig dagat. Hindi masyadong maalon. Iilang na lang ang mga taong nasa dalampasigan. Ako din, Danica. Wika naman ni Paulo. Nag-i-enjoy din ako. Salamat at sinamahan mo rin ako. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo dahil isinama mo ako. Mahinang wika naman ni Danica na napatawa na kalaunan. Sinabayan din niya. Medyo komportable na kami sa isa't isa at nagawa na namin ang magbiruan. Humarap siya sa akin. Nagkatama ang mga paningin naming dalawa. Lakas loob akong nakipagtitigan sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko nang itinaas niya ang isang kamay. Pahaplos sa aking bahagi ng aking pisngi. Nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ako makakilos nang unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha sa aking mukha. Tila ako nahihipnotismo sa kanyang mga titig at hindi ko magawang ilayo ang aking sarili mula sa kanya. Sandaling nanlaki ang aking mga mata. Nang tuluyang tinawid ng kanyang labi ang pagitan ng mga labi naming dalawa. Parang may tuluyang libu-libong bultahe ng kuryente sa loob ng aking katawan. Ang sarap ng kanyang labi na ngayon ko lang natikman. Kalaunan, I found myself responding his possessive kiss. Kaya mas tumindi ang intensidad ng paghalik niya sa akin. Mas naging mapang-angkin ang kanyang mga labi. Nagsisimulang gumalugad ang mga dila niya sa loob ng aking bibig. At sinalubong naman ng dila ko ang kanyang dila. Sabay kaming napaungol na dalawa. Iniyakap ko ang aking mga braso sa kanyang lieg. Hinapit niya ang aking katawan para mas lalo itong mapalapit sa kanyang katawan. Niyakap niya ang aking baywang. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Halos habol namin pareho ang hininga nang naghiwalay ang mga labi naming dalawa. Nagkatinginan kaming dalawa. I'm sorry, Danica. Wika ni Paulo. Hindi ko napaghandaan ang paghingi niya ng tawad. Pangako, aayusin ko ang lahat. Dagdag na wika niya na nagpakunot sa aking noo bago niya ako ikinulong sa kanyang mga bisig. Masaya kami nagkukwentuhan ni Anthony, isa siyang veterinarian at halos linggo-linggo niyang chine-check up ang kalagayan ng mga kabayo sa asyenda.
Pareho kaming kumakain ng sapin-sapin, naluto ng magaling na tagapagluto ng kakanin na tauhan din sa asyenda. Napatigil ako sa pagsubo at napatigil naman sa pagsasalita si Anthony nang may malakas na tikhim kaming narinig. Sabay kaming napatingin sa kung sino ang gumawa noon at si Paulo ang nakita namin. Nakangiting humakbang si Paulo papalapit sa amin. Pero sabog na sabog ang kanyang kilay na parang wala sa mood. "Good morning, sweetheart." Wika naman ni Paulo. Sabay ng mabilis na halik sa mga labi ko. Naiwan na nakaawang ang aking mga labi sa kanyang ginawa. Piping nagtatanong naman ang mga mata ni Anthony nang napatingin ako sa kanya. Napabuntong hininga naman ako. "Anthony, ito nga pala si Paulo Diogracia, ang apo ni Don Eduardo, at siya na rin ang mamamahala sa asyenda kalaunan." Pakilala ko naman kay Anthony. Doon kay Paulo. Mainam nang magkakilala silang dalawa dahil sila na rin dalawa ang makakaharap sa mga susunod na buwan kung tuluyan ang mamamahala si Paulo dito sa asyenda. "Anthony Castro, ako ang tagapangalaga ng kalusugan ng mga kabayo dito sa asyenda." Pakilala naman ni Anthony na nakangiti pa. "Paulo Diogracia, Danica's husband." Wika naman ni Paulo sabay akbay sa akin. Mulagat naman ako napatingin sa kanya. Hindi ko lubos akalain na ipakikilala niya ang kanyang sarili bilang asawa ko. Sinadya kong huwag banggitin ang pangalan ng asawa ko dahil hindi ko naman alam kung kailangan ko ba yung ipagmalaki. Gayong may hana na ang aking asawa sa buhay niya. 1 taon pa lang dito sa asyenda si Anthony, kaya wala siyang kaalam-alam na tungkol sa amin dalawa ni Paulo. Ang alam lang niya na may asawa ako, pero hindi niya alam kung sino ang aking asawa. Nagpaalam din kami kaagad ni Anthony sa isa't isa. Kailangan na din niyang pumunta sa kanyang klinik. "Bakit hindi mo sinabi sa lalaking yun na asawa mo ako?" Tanong kaagad ni Paulo sa akin na nakaalis na si Anthony. "Dapat ba yun, ha Paulo? Mas madaming makakaalam na asawa kita. Mas lalo lang akong mapapahiya pag hiniwalayan mo na ako para pakasalan mo si Hana." Mariing wika ako naman sa kanya. Hindi ko napaghandaan ang salitang aking nabitawan. Pero pinipilit ko pa rin umitisan at napaurong naman siya. Nagpatiuna na ako sa paghakbang sa kanya. Sumunod siya sa akin hanggang sa nagpatiuna siya at hinarangan niya ako. "Ano?" Kunot noo kong tanong sa kanya. "I'll be going to Manila next week. Pero babalik ako dito. Hintayin mo ako at may aayusin lang ako doon. May mga ilang bagay din akong aasikasuhin doon." Wika naman ni Paulo. "Hindi naman ako aalis, Paulo. Nandito lang naman ako lagi sa asyenda." Mahina akong napatawa, pero seryoso naman ako sa aking sinabi. "Pangako, Danica. Babalik ako. Babalikan kita." Napaawang naman ang aking mga labi sa sinabi niya. Tila may bumabara sa aking lalamunan dahil sa katatagan ng kanyang binatawan. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa niyang sabihin ang salitang binigas niya ngayon. "Hihintayin kita, Paulo." Numiti naman siya sa aking sinabi. Buong araw naman na kaming magkasama ni Paulo na tulad ng laging nangyayari. Mula nang tinuturuan ko siya sa mga gawain dito sa asyenda. Kinahapunan, bitbit ang isang picnic mat at basket na may nakapaloob ng mga pagkain. Inimbitahan ako ni Paulo na mamasyal sa medyo bukiri na bahagi ng hasyenda kung saan makikita ang buong kagandahan ng Hacienda Diogracia. Sakay ng kanya-kanya mga kabayo narating namin ang lugar. Alam mo bang napakaganda ng lugar na ito, Danica? Naalala ko, the last time I was here. Noon pa yatang 15 years old ako. Naalala mo? Kasama din namin ni Lolo nun. Bulalas na wika naman ito. Napangiti naman ako sa wika naman ni Paulo. Paano ko naman makakalimutan ang araw na yon? Yun ang unang araw na nakita ko si Paulo sa personal.
10 taon ako nung dinala ako dito ni Don Eduardo sa mansyon. At mula na nakita ko ang malaking kwadrado na larawan ni Paulo, ay lihim ko na siyang hinangaan. Hanggang sa 1 buwan ang nakalipas, bumisita siya sa lolo niya. Bawat punta niya sa asyenda, hindi niya ako pinapansin o kinakausap man lamang. Baka kahit sulyap, hindi niya ginagawa. Kaya laking gulat ko nang hidilin niya kay lolo na pakasalan ako. I was 18 at the time. Isang napaka-ingrande ang kasal namin. Pero ni hawak ay hindi man lamang niya ginawa noong ikinasal kami. At pagkatapos mismo ng seremonya ng kasal namin, iniwanan niya ako at minsan, hindi man lamang niya ako tinawagan o kinumusta. Hanggang sa bumalik na nga siya kasama niya si Hana. Tumabi siya sa pagkakaupo sa akin dito sa picnic mat. Nabayani sa aming dalawa ang katahimikan. Saka siya napalingon sa akin. Nagtama ang aming mga paningin. Nag-init ang aking pisngi sa pagkapahiya. Ang tagal na pala nating magkakilala, Danica. Ilang taon na ba? Dapat tanong na wika naman ni Paulo. 13 years? Matipid na sagot naman ni Danica. Talaga? Namilog naman ang mga matang wika ni Paulo. At sa mga panahong lang na to, tayo nagkasama at nagkausap ng ganito. Hindi mo kasi ako pinapansin. Ni sulyap ay hindi mo ginagawa sa akin. Gustong sabihin naman ni Danica. Mahiyain kasi ako. Bagos yun ang sinabi niya sa asawa. Hindi naman sumagot si Paulo. Nanatiling nakatitig lang siya kay Danica. You're so beautiful, Danica. Sambit niya na titig siya sa akin. Paano ko nakalimutan kung gaano kaganda ang asawa ko? Lihim ako napalunok sa kanyang tanong. Hindi ko napaghandaan ang kanyang mga binibigkas. Hindi mo nakalimutan, Paulo. Wala ka lang talagang pakialam. Bulalas ko naman. Naramdaman ko ang paniningas niya. Kaya tumawa ako para maibsan ang tensyon na nasa pagitan namin. Napatigil din ako sa aking pagtawa nang nakita na seryosong-seryoso ang mukha niya. Titig na titig pa rin siya sa akin. Kaya hindi ko napigilan ang makadama ng nerbiyos. I'm sorry. Sambit na wika naman ni Paulo. Pinilit kong ngumiti sa kanya. Ako kasi ang tao na hindi nagtatanim ng galit sa puso ko. It's okay, ani ko. Naiintindihan kita. Alam ko naman na hindi mo ako mahal. At saka nagkaroon din naman ako ng magandang buhay dahil naging asawa mo ako, Paulo. Totoo naman ito. Ang maging legal na bahagi ng Deo Gracia ay naging dahilan kaya halos nirerespeto ako na nakakarami dito sa San Ignacio. Lumipat siya ng upo sa aking harapan. Kaya napaisod naman ako. But not until now, Danica. Titig pa rin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang may gustong sabihin. Hinawakan niya ang aking kamay at itinapat niya iyon sa kanyang puso. I think I have fallen in love with you, Danica. Aniya na nagpalaki naman ang aking mga mata. Sobrang lakas ng kabog ng aking puso na para akong mabibingin nito. Anong sabi niya? Tama ba ang narinig ko? Totoo ba ang kanyang sinasabi o niloloko lang niya ako? Pero anuman ang mga katanungan ko ay nabura na lang nang agad niyang inangkin ang mga labi ko. Gusto ko siyang itulak. Pero wala akong lakas para gawin ang bagay na iyon. Tila ako nanghihina sa kanyang matamis na mga labi. Malumanay ang kanyang paghalik sa akin pero naging mapusok din ito nang hindi ko na napigilan ang aking sarili at tumugon ako sa mga halik niya. Para akong nalulunod sa kanyang halik at ayaw kong umahon. Masarap ang malunod sa mga halik at magpapakulong sa mga pisig niya. Maya't maya lang naramdaman ko ang paglapat ng aking likod sa matigas na lupa na natatabunan lang ng isang bench mat.
Dinadaganan niya ako habang patuloy pa rin ang paghahalikan naming dalawa. Ibinaba niya ang kanyang halik hanggang sa aking leeg, pababa sa humpungan ng aking dibdib. Pumipisil na rin ang kanyang kamay sa aking dibdib na natatabunan pa rin ng suot kong blouse at panloob. Naramdaman ko ang paniningas ng aking dibdib. Hinubad niya ang kanyang suot ng t-shirt. Napalunok ako habang nakatingin sa kanyang katawan. Ngumiti muna siya sa akin bago niya siniil ng halik ang aking mga labi, na agad ko din namang tinugunan. Naramdaman ko ang kanyang kamay na humahaplo sa aking hita, pataas sa aking dibdib at pinipisil niyang muli ito. Gumapang pababa ang kanyang kamay hanggang sa aking baywang, habang patuloy pa rin ang paghahalikan naming dalawa. Tama ba itong ginagawa namin? Tama ba ang magpaubaya ako kay Paulo? Asawa ko naman siya at sinasabi niya na mahal niya ako. Pero bakit parang may mali? Bakit parang wala pa rin kasiguraduhan ang lahat? Kung alam kong may hana pa rin sa buhay niya. Napaka-imposible naman na matutunan niya akong mahalin sa loob lamang ng ilang linggo. At nakalimutan na niya si Hana. Gayong mahal na mahal niya ito. Gumapang ang mga kamay ni Paulo papasok sa loob ng aking suot na jeans. Pero bago pa niya tuluyang naipasok ang kanyang kamay, nagawa ko na siyang itulak. Mahal ko siya, pero hindi ako dapat magpadala sa bugso ng aking damdamin. Totoo man niya akong mahal, pero kailangan mo na niyang tapusin ang tungkol sa kanila ni Hana. Napatigil naman si Paulo at piping nagtatanong ang kanyang mga mata. Rumihistro ang frustration sa mga mata nito. I'm sorry, but I think this isn't right, Paulo. Ani ko at mabilis pa sa 4:00 ang ginawa kong pagbangon at tumayo ako. I'm sorry. Humakbang ako para iwanan siya. Hindi naman ako galit sa kanya. Sa aking sarili ako galit kasi muntikan na akong magpadala sa kanya. Danica. Tawag naman ni Paulo sa pangalan ko. I'm sorry, Paulo. Huwika ako nang nilingon ko siya. Hanggat may hanap pa sa buhay mo, hindi tamang gawin natin ang bagay na iyon, kahit asawa pa kita. I will sign the annulment papers kung papipirmahin mo ako, dahil hindi ko naman ipagpipilitan ang aking sarili sa isang tao. Pero mananatili akong dalisay para sa lalaking buong puso akong mamahalin.